Welcome to Sex! Shift ends, chikahan started. So, yeah. Chikahan lang talaga tayo. Kasi Oo, episode dadalawa 17 tayo. na. Oo, episode 17, tapos dadalawa tayo dahil lang ating Doc Joy ay syempre ay bilang alipin ng salapi ay duty na naman. Nang ilang araw yung duty? 3 straight days siyang duty. Hindi ko maintindihan. Gusto mo mag-hi, anak? Halika, gusto mo mag-hi? Mag-hi daw yung anak ko. Hi, Bana! Halika, pakita ka sa camera. Say hi. Hi. Say good afternoon. Good afternoon. Yun, di ba? Pwede ka ng diba? pwede ka ng co-host. Welcome to episode 17 of Shift Ends, Chikahan Started. What? Chikahan started. 17 or 18? Episode 17. Episode 18? 17 nga eh. Ang mga opinyon at kwento sa podcast na ito ay mula sa amin, mga pagod pero chika ready na host at guest. Hindi to galing sa ospital, sa HR o sa kung sinong consultant. Walang medical advice dito, bes. Puro tawa, hugot at konting realizations lang. Alright. Ikaw, kamusta ang araw mo? Ano mo ginawa mo? Okay Nasa naman. fitness era ka. Yan, oo. Hindi, Uy. dati pa naman akong nasa walking era. Nag-walk-walk naman ako. So, pa-walk ka. Ngayon, pa-walk ako. Hindi, dati ka. So, Okay, ano yung okay. mag-interpretation nila? Ibig sabihin lang excellent. noon ay parang naging, ano ba tawag doon? Habit ko na ngayon na mag-walk. Kasi nga, yung target nating steps per day na 7,000 steps per day. Yun na yung diba? parang pinaka-exercise ko, 'di ba? Dati kasi hapon ako nagwo-walk dito sa community park. Kaso madilim na masyado pag lumalabas kasi ako 6 o'clock yung out ko sa hospital. So 6 o'clock ako mag-start ng walking. Matatapos ako mga 7:30. Yan dilim na. So naisip ko, maaga naman ako nagigising. So, paano walking mo ngayon? Dito lang, pag 6 o'clock, pag gising ko ng 6 o'clock, diretso na ako nun. Tapos naglalakad lang ako, ang nakaano ko, in 1 hour, usually mga 5 kilometers din yun. Kita mo. Yan. So, kung i-convert mo, ilang steps yun? Hindi, parang yung 5 kilometers, nasa mga 7,000 to 8,000 steps na yun. So, yun pa lang, parang first hour pa lang ng pagkagising ko, targeted na, di ba? Anong naging parang turning point? Bakit mo pinasok ang... Kasi let's face it, nung residente tayo, rock and roll tayo. Kain. Masasabi ko sedimentary. Sedimentary lifestyle. Ano ka ba to? Sedentary lifestyle tayo. Ibig sabihin yan, talagang tulog, kain, babangon, papasok, upo lang. Inom. As in, siguro yung 3,000 steps, pagod na. 3,000 steps, doable within 1 week. Hindi, in 1 day naman yon. Pero kasi, kumbaga siguro, pag may rounds ka yon or halimbawa duty ka, yun makakukomplete mo yung mga 10,000 steps. Pero kung halimbawa yung dati tayo, nung residence tayo, talagang parang kung tamad na tamad tayong magkikilos, ang pinaka, walking natin is pagpupunta sa kantin, Nag-rounds. Diba? Pupunta sa referrals. Diba? Ganun yun. Yan, ganun lang yung ating walking noon. Tapos, hindi naman talaga tayo nag-exercise kahit sa ating department nagpo-promote tayo nung 4-minute workout. Hindi. Kasi ba dito? Hindi mo siya kayang isingit yung deliberate exercise. Hindi mahirap yun nung residente. Nung residente tayo. So ngayon, ngayon nagkaka-time na may free time. Hindi naman pero kasi wala lang, parang naisip ko lang. You make time talaga. You make time kagaya niyan before. Kasi kagaya niyan, 'di ba, ang time ko nga sa hapon, after kasi nga tinatamad ako pag umaga. Pero parang ngayon naisip ko, isayang pala yung oras ko ng umaga. So kaya kasi parang bumabangon ako 7. Gising na ako ng 6, pero kikilos ako 7 o'clock pa. Parang so sayang isang oras.
Oo, kasi parang nagsa-scroll-scroll sa TikTok or magre-reply sa mga messages na hindi ka na-replyan kinagabihan or tatawag ka sa akin, magkukuwento ka, ganyan. Oo. Oh. So, if So, yun yung from 6 so to 7 or oo. saka So, mo lang akong instead of gagayak. oo. Para so Hmm. instead na yun yung gagawin ko, babangon na ako, maglalakad ako, tapos pwede naman akong mag-reply doon habang naglalakad. Tapos parang kumbaga, distraction din yun na naglalakad ka eh. Parang, kasi sa mall, kaya kong mag 10K steps doon sa mall. Oo. Oo. Kasi ikot-ikot Eh, ka lang doon. makapagastos ka dun. Oo, yun lang. So, pag sa Oo. community park, eh, wala ka namang magagastos doon. So, ayun yung naisip ko. Kaya parang inilipat ko yung walking routine ko sa morning. Pag sa Hindi, ang hapon ganda. kasi, pagdating ko sa dorm or sa bahay is pagod na pagod naman ako kasi 'di ba? Bawas yung from 6 to 7 ng gabi. Tapos parang papahinga lang saglit, magliligo tapos tutulog na. Parang ganun, parang na-drain ka. So parang ang ngayon naman na since morning, parang ang naging effect naman niya sa akin is parang energized ako the whole day. Hindi, 'Di actually, ba? ano yan, that's Mm. actually true. Kasi, yun nga, nung residente tayo, hindi naman, sedimentary. Sabi mo nga kanina, sedimentary lifestyle. Tanggapin na Ibig natin yan. Pero, sabihin, para tayo mga bato lang noon. Nandun oo, lang sa kaya pala Oo. sedimentary. Para kang stalactite Oo. doon, stalagmite. Oo, naka-ano lang tayo doon. Oo. Standby lang ba? Oo, Oo. pero, kasi, ano ba tawag dito? Gusto ko yung sinabi mo na you'll exercise deliberately. Sasadyain mo talagang gumawa ng oras for exercise. And sa mga listeners natin, this is actually backed up by science already. There are a lot of Oo, studies and journals. evidence-based siya. Oo. Yes, it's evidence-based Kaya, that di ba ba chika Mm. lagi yan sa non-pharmacologic advice? Nandyan yan yung Oo. increased physical activities. Kasi, kumbaga, ano yan, proven, may studies na talaga dyan na ang pagka nakapag-exercise ka ng sa isang buong linggo ng 100, ilang hours nga ang kailangan nun? 150 minutes 150 minutes in a week in a week. in a week, maganda, kumbaga ay lesser risk for developing strokes or diabetes or hypertension, di ba yun? Nasa evidence Actually, hanggang cancer. Hanggang cancer. Di ba? Hanggang malignancies. It has proven, ito, yung latest two studies na favorite ko is that number one, for patients diagnosed already with cancer, hitting at least 7,000 steps per day or starting to move, starting to exercise, mas nagiging maganda yung cancer prognosis nila. Number two, exercise has really decreased the risk of developing a lot of cancer. So, again, when we talk about exercise, hindi naman siya yung zumba-zumba. If you can do that, if that's your form of exercise, di maganda. Oo. Pero what we are requiring, realistically, you can start to tell your patients, or if you're a patient listening right now, walking is I think the easiest starting point kung gusto mong pumasok dun sa fitness era or sa walking era mo ngayon. Dami kasing influencers din ngayon tumatakbo, no? Mga nagsa-Strava, mga ganyan. Oh, di ba? Mga night run. Hindi ko kaya yung run. naging trend na nga yun, di ba? Yung Strava. Oo. Okay naman kasi yung iba nakikitakbo para nakikiuso. Pero yung at iba, least, maganda yung nagiging effect noon kung halimbawa nakikiuso ka. Yun yung mga masayang magandang sabayan talagang trend, no? Oo. Yung parang nakaka-benefit sa kalusugan. ng health natin. Oo, yun. Nakakatuwa nga kasi pagka nag-walk ako, mga kasabay ko, may mga senior citizen akong kasabay. So, kita mo talaga kahit mga naka-cane, naglalakad sila doon. O, diba? Anong excuse mo? So, parang nakakatuwa. Oo. Kaya nga, yun nga. So, ano to? Sa ngayon, walking lang Tapos, ginagawa mo. syempre may...
Hindi, tsaka may badminton din ako once a week. Kami Every ano nila, yan? nung kapatid ko, tsaka nung ni Peng. Every Sunday. Siguro So- mga 1 to 2 hours kaming nagbabadminton. O, kita mo na, that's already Pero 60 mga casual minutes. laro-laro lang naman yun. Ay, Pero at parang least good gumagalaw ka. Parang good cardio din naman. Yun. Dati nakahiga lang ako TikTok, ganyan. Oo, di ba? Kamusta pakiramdam mo ngayon? I mean, Diba? do you feel energized, lighter, whatsoever? Oo, yun nga. Parang ramdam ko naman na nakaka-energize. Tapos parang lighter yung pakiramdam. How about Oo. sa mental, Tapos yung walking mo punta mental pala sa ability? lumian, ano? Ayun, doon tayo talo. Pag halimbawa, Um, ang unang story mo, 7K steps done. Tapos yung pangalawang story mo, 70 pesos Lomi solve. Oo. Nag-Lomi pala. On my way Kasi sa lumian. Ayun pala. on my way to, ano ang pangalan ng sikat na ano, yung tostadong, yung masarap? Kakang Emongs? Yung inanuhan na, si Kakang Emongs yun. Dito Si lang yun Kakang sa, Emongs. saan nga ba to? Anong lugar dun kila Doc Joey? Soro-soro. Yun. Masarap doon. Ayan. O, di ba nakalagay dito sa akin years? Soro-soro. Ayun, sa Oo. Soro-soro. Sa Batangas City. Oh, Masarap ang tostado doon. shout out natin. Kakang Emongs, ano ba, Shout out. tostado? Lomi Place. Lomi Oh. Place siya. Kakang Emong's Place. May lomi, may chami, may tostado. Favorite ko doon yung tostado. Ako kasi, ang paborito ko, si Liza's Place pa din, yung paborito ko. Yeah. For your team building activity. For your team building activities, you can go to Liza's Place. Mataas na kahoy, Lipa City. Mataas na kahoy, Lipa City, and enjoy the beautiful life-size mermaid statue. Hindi, meron doon, di ba yung Serena, ang laki kaya ng Serena May doon. slide, may pool, oh. Oo. Kaya pero, Liza's Place. Liza's Place. Liza's Place. For your team building activities or for your family gatherings, Liza's Place. You can search them on Facebook. And kung gutom ka, and gusto mong kumain ng lomi or tostado or chami, Oo. Meron mga Oo. silog-silog din sila Oo. dyan. di ba may Kakang silog din? Emong's Place. Kakang Emongs Place is the place to be. Di ba? In Sorosoro, Batangas City. Oo. Yan. Oh, yan. Ang galing nung usapan natin kasi from exercise, nauwi tayo sa Chamian, sa Lumian. At sa relaxation, yan. Oh. Oo. Diba? Swimming. Sa akin naman, Batchi, for the listeners natin, ng mga manggagamot, let's practice what we preach. Ang hirap kasing mag-advise sa pasyente na mag-ehersisyo kung tayo ay hindi man lang tayo nagwo-walking, di ba? Ganon. Oo. Naalala ko yung pagka may mga mag-advise tayo, but dito nung nag-OPD tayo, na mag-advise tayo sa mga patients natin, hypertensive, diabetic, bawal po ang mga mga matatabang pagkain, bawal po yung maaalat, tapos nagdadating yung delivery. Oo. Ano yung pinaka yung makakalimutan? Ano yung di mo makakalimutan ganyan? Yung confessions of a resident na nagpapayo ng lifestyle modification. Nagpapayo, tapos bigla ngang may magde-deliver galing kantin, tapos yung mga maalat na ulam, talaga yung mga adobong tipak yung mga taba, ang kakapal na taba. Yung nananabaw-nabaw yung mantika, tapos sasabaw mo sa kanin ngayon. Tapos meron ka pang soft drinks, kakasabi mo lang doon sa may diabetes na iwasan niyo po yung mga soft drinks kasi matataas po yung sugar content dyan. Tapos biglang, Doktora, may coke ito. Doktora, kanina tong coke? Sa'yo ba tong coke, Doktora? Tapos sasabihin ng pasyente. Coke regular po. Ayoko po ng zero. Ayoko po ng zero. Hindi, totoo yun. Ako ang hindi ko makakalimutan dyan, but sinabi ko dun sa, yung pasyente ko, hypertensive. Tapos inamin naman niya na across lang dun sa office nila, Jollibee. Oo. Ngayon, sabi ko,
hangga't maaari po, i-lessen po natin ang pagkain ng mga fast food, kagaya po ng Jollibee. Mm-mm. Para po mas gumanda po yung blood pressure natin, etc. ganyan. Oo. Tapos, nung kinahaponan, nandun ako sa Jollibee, nandun din siya sa Jollibee. Nagkita kayo. O Oo. sabi ko sa'yo, huwag ka munang mag-Jollibee Oo. Doktor, bakit ka nandito? Advice mo sa akin, huwag ako mag-Jollibee. Nung hinahanap kita ako, nandito ka, nandito ka. Dapat sa'yo talaga yan, bantayan Ay, nako. Diba? Hindi, pero ano yan, that's a good thing for the doctors na, yun nga, practicing what we preach, starting from the lifestyle modification, yung kinakain natin, of course. Kasi, Mm-mm. para we can be standing on higher ground. Kumbaga parang, di ba? Oo. Mm. Oo, tama. Kaya napaproud ako sa atin kasi nga way back, looking back, nung residente tayo, Oo. di ba? Sobrang rock and roll natin nun Oo. Diba? Ay, Ito. Oo. Di ba, Ano? di ba ikaw, na-ER ka because nag-hypertensive urgency ka? Oo. Di ba? Yun, di ko makakalimutan yun. Oo. Ako naman, na-ER ako kasi nag-unstable angina ako. Oo. Nag-chest pain diba? ka. Nag-chest pain ako noon. Di ba? Ibig sabihin, na-accumulate natin yung bad habits natin. But the good thing is, right now, mukhang okay naman tayo. We're normal BMI. Oo. Yan. Hindi, tsaka Fitness era, walking era. kumbaga, hanggat buhay ka pa, gawin mo ng paraan. Kasi, parang mapahaba yung buhay mo. Hindi, kasi totoo naman ba, di ba? Oo, sabihin natin, hindi natin masasabi. Kasi hindi naman natin kontrolado yung environment. Kasi, pwede ngang halimbawa, healthy ka dyan, bigla ka namang masagasaan. So, hindi natin control yun. Bawa, nag-post ka, no? Normal na BMI mo, tinamakan ligaw na bala. Ano yun? Sobrang malas. Pero hindi. So, yung mga uncontrollable na bagay, wala tayong magagawa doon. Pero dun sa mga bagay na pwede nating i-control, like yung pagkain, exercise, yung mga smoking, alak, ganyan. So, yun yung mga bagay na kaya nating kontrolin, na kaya nating magawa ng paraan para, kumbaga, at least yung odds ng mas mahabang buhay na parang in our favor. So, kung sakali man na malas-malasan ka na natamaan ka ng ligaw na bala na, sagasaan na, baksakan ka ng kung ano, ng eroplano, ng ganyan. Diba? Hindi, yun. I mean, wala tayong magagawa doon. Walang maaari doon sa mga bagay na may magagawa tayo. At least gawin natin. Di ba, Bats? Oo nga. Kasi sa akin naman, that's actually right. Those are modifiable risk factor for diseases. Exercise is a thing or a big thing, a big chunk of the modifiable risk factors. Actually, kasama siya sa halos lahat ng non-communicable diseases natin. So the lifestyle of the patient. Yun nga, once we pag nilagay kasi natin yan sa perspektibo ng manggagamot, is that if we love what we do, if we love to treat patients, if we love to treat the families and the communities, for us to do it in a longer period, we have to take care of our temple, ang katawan natin. Yun. So, tama ka doon. Pero kung yun nga, kung natamaan ka ng ligaw na bala, ika nga ni Doc Jason, malas lang. Malas lang. Wala tayong magagawa talaga doon. Yun nga. Pero ngayon, at least, mas, normal ang BP mo. Oo, normal. Kita mo na, mas humupyak yung mukha ko kasi nga, di ba? Hindi kasi, ang hirap, pag conference, sa mga nakakakilala po sa amin, we look a lot different mula nung residente kami. Tapos, ako personally, nitong nag-start yung consultancy, nung nag-start yung pag-handle natin sa residents, kaliwat kanan naman batsi ang RTD, kaliwat kanan ang pakain ng... ganon? Ang hirap tumanggi. Ito medyo nag-gain ako ng konting weight. Tapos ngayon, I started to lose weight again, fat content sa akin. Kaya lang yun nga, ang dami kasing RTD, di ba? Ang daming mga conference temptation. kainan.
Mm. Pag nagdala pa naman ng pagkain, talagang ano, ang sasarap, 'di ba? Oo. Kaya alam mo, makwento ko lang, may na-attendan akong RTD na parang nagkukwento sa akin nagkwento yung medrep na parang may time daw na napagalitan siya ng consultant na kinokobera niya. Kasi parang nagdala siya yung mga ensaymada, ganyan-ganyan. Oo, Tapos oo. ang gamot na inaano niya is for diabetes. Parang ganon. Parang Oo, napagalitan daw siya ng consultant na parang oo. ang sabi for diabetes yung meds mo, tapos dadalahan mo ko ng mga ensaymada, mga ganyang food. Parang Hmm, hindi naka-align doon sa pinopromote mong gamot. So parang oo, oo. ang inaano ngayon is parang dapat daw ang mga dinadala, ang sinuggest is magdala daw ng halimbawa mga fruit basket, mga ganyan. Ah, Tapos parang so ngayon, yung RTD kasi namin na yun sa isang restaurant, tapos ang mga pagkain ay yung mga crispy pata, mga ganyan. Tapos parang magkakaroon na ulit ng RTD tapos sa pa ulit. September, but Oo, oo, puro magkakaroon na pipino. ulit ng RTD sa September. Tapos parang yung speaker na doktor, parang sinabi niya na dapat ang humanap ka ng restaurant na parang nagsaserve ng mga vegetables, yung mga plant-based, eme-eme. Tapos ngayon parang sinasabi nga na, o sa September, maghahanap ako ng ganyan yung mga gulay-gulay. Tapos parang Oo. i-invite daw niya ulit kami. Tapos sabi ko doon sa katabi kong doktor, parang may sakit ako next month. Yun pong paparating nating RTD, announcement po sa Conchas Garden po ito gaganapin sa Tagaytay. So mga salad-salad, ano yung parang mga tofu-tofu. Parang ako gusto ko po doon sa may lempo. Hindi, kasi 'di ba nung ano naman, nung pandemya Mm. o tibag ito, itakil natin 'to. Kasi 'di ba nung Oo. pandemya, for those listeners, ang meaning po ng RTD is roundtable discussion. So parang Mm. it's sponsored by the pharmaceutical company, to promote the drug, to promote the medicine na handle po Mm. nila. Ganon. So of course you'll invite certain doctors to attend the lectures, the discussion. Siyempre ang gusto ng mga 'yan, aminin na natin, ang gusto ng mga 'yan, benta, sales. Oo. Oh, so siyempre papakainin mo ng Mm. masarap ngayon yung mga manggagamot. Oh, 'di ba kaya yun yung pinipili Mm. nila. No, pero yun nga, some doctors naman talaga ay they prefer yung mga healthy options natin. Kasi nga going back nung pandemya, ang RTD natin bibigyan ano yun, papad food delivery kasi nga naka-lockdown, 'di ba? Oo. So parang Tatawag lang virtual. sila sa mga oo. Oo, virtual tas magpapadala sila ng food. Tas yun na yun, Mm. RTD na yun. 'Di ba? Attend ka lang ng RTD. Eh siyempre ngayon babago ulit na humahataw yung mga pharmaceutical companies. Siyempre gusto nila dalahin tayo sa mga restaurants who offer, Restaurant. oo, may mga ganyan. Eh, Eh kaso yung mga siyempre, mga lechon, ganyan. oo, ang lagi na lang nating sinasabi. For example, naka-statin, halimbawa statin yung Mm. halimbawa atorvastatin yung yung gamot na Oo. ipinopromote. Tapos may lechon, okay lang doktora, may atorvastatin naman. Oo. Kaya nga, no. Pero ano Na 'yan, um, ano ba tawag dito? It's a good thing that nakapag-start na din tayo ng lifestyle modification for the both of mm. us. Yan. Ituloy mo 'yan, sobrang ituloy mo 'yan. Oo nga. Parang nakakatuwa naman nga. Kaya parang naengganyo kung ituloy talaga siya, Kaya nga, once you see, 'di yun ba? kasi yung nakakatuwa, if once nakakita ka na ng results, nakaka-addict na siya. Hmm. Oo nga Lalo pag daw, sabi niya. lalo pag nakikita na ng ibang tao, yung sabihin nila, "Uy sis, parang bumaling-kinitan ka na ngayon Wow, talaga." hugis bigas. Oo, yan. Hugis bigas. Pero yung Yan. malagkit. Yan. Kumbaga sa langka, malamukot. Ika nga naglalapot-lapot. Ika ng Batanggenyo. Yan. Malamukot. Yan, yan. Aray ko. Ayun. Pero tag dito, kasi pag tinuloy-tuloy mo siya, ano ba ngayon? Walking ka nga lang. Walking lang. Walking at saka badminton. Walking lang. O, tinan mo, halimbawa,
nakakahit ka na ng 7,000 steps. Tapos, Mm. after 1 month or 2 months, ihihit mo na yung 10,000 steps. Ganun, tumataas lang siya ng Or tumataas. baka itakbo ko na, wow, running. Oh, 'di ba? O yun na nga. Pero sa ngayon, mag-walk ka na lang muna. Alam mo bakit? Mm-mm. Mm-mm. Sabi sa studies, Bachi, since a-attend ako ng PASOO this Yeah. this September 5. Oh, for those listeners, if you're not sa mga doctors, if you're not doing anything on September 5, you can attend the Philippine Academy on the Study of Overweight and Obesity or PASOO. They will have their convention on September. Novotel. Yes, September 5. They'll be tackling about, again, of course, obesity and overweight. Mm. Yes, that's a good convention. Halika, punta po tayo doon. Anyway, sabi nila, no, if a person will do low intensity exercises, for example, walking, nasa normal lang yung heart rate, no, less than 100, lakad-lakad lang, ganyan. I mean, hindi yung high Chill lang, intensity. wala. Oo, ang ginagamit ng katawan mong energy source is your fat. So you're actually burning fat, no, when you're doing walking. Kaya mas pabor kung gusto mo ng fat loss, walking. Okay yan. But if you want cardio to strengthen the most important muscle in our body, which is the heart, you'd go on high intensity training. Pero ang yung mga ang running. gagamitin niya, ang gagamitin niyang energy source, calories. So, yung badminton mo, yun na yung parang pinaka-cardio mo. Oo, Okay yun na na rin. yung pinaka-ano ko. Oo, tapos, ayun. Uy, ang Lapit na ano daw nga, tayong mag-end. malapit na daw tayo mag-end. Ilan? 10 minutes. Hindi, pero pwede naman tayo dun sa isang meeting room. Okay, So, sige. tuloy na. Yan. Okay. Ay di, ano ba tawag dito? Sa ngayon, aantayin ko yung unti-unting progress ng katawan mo. Ayan. Oo, yan. Paano yan? Buti hindi mo inaaya yung mga kapatid mo. Hindi, yung kapatid ko kasama ko sa badminton. Tapos si Peng, yung husband ko, siya naman, ayaw niya kasi ng walking, more on siya, basketball. Siya, nagbabasketball. Parang kung nakita mo na ba si Peng ulit, payat na siya. Yun na nga, 'di ba? Nakakatuwa pag nakikita mo talaga yung kasi results. basketball, parang twice a week basketball siya. Tapos Sunday, yung aming badminton. Tapos ako naman, walking every day. At least gumagalaw. Yun yung mahalaga dyan. 'Di ba? You keep on moving. Pero dati talagang tulog lang. Wala ka. Oo, I mean, Diyos ko naman. Oo, dati talaga kasi nga Batsi, residente ka, Oo. 'di ba? Kumbaga, You pagod are ka na. Drained you ka na. are pagod ka, exhausted ka. So pagdating mo sa bahay, you really want to rest, you want to eat, you want to sleep. Tapos Tas pag yung off duty ka, ayun, napunta ka pa sa mga kainan na hindi mo napuntahan nung duty ka. 'Di ba? so quits lang. So Hindi mo yun. malalayo, halimbawa, yung sa pupunta ka ng mga alabang, talagang dadayuhin mo yung mga restaurant na hindi mo kaya puntahan ng yung malapitan lang. 'Di ba? Pero maganda yung topic natin ngayon. Aminin na natin sa mga manonood, wala talaga kaming topic ngayon. Di ba? Pero sa ngayon, naitatawid naman natin. Di ba? Kasi yun naman talaga At saka ba di ba, yung smoking, vaping, yan. Yes. Aminin ko sa inyo, I was a smoker before. Nung med school, ng residency. Diyos ko, talagang hipak. Previous smoke. The good news is, previous smoke. Previous Nag-stop smoker. ako parang ilang years na ba? 3 years na yata akong di ba? Di ba? Kaya you feel a lot better right now. You feel lighter. 'Di ba? Mas nakakatakbo ka na, nakakalakad ka na nang hindi ka hinihingal. Good job. 'Di ba? So sa mga listeners namin, sa mga followers namin, remember, sex is also an exercise. I mean, shift ends, chikahan started kasi, 'di ba? You are having a heart mabilis na heart rate kakapanood sa amin. So, kung nag-enjoy ka dito,
You can follow us, you can like us, and you can subscribe on our Oo. channel. Saan tayo matatagpuan, Bachi? Sa Facebook, Spotify, and YouTube. So, ang Yes. hanapin nila ay Ship and Shikahan Started. Nandun Diba? lang yon, di ba? Mabilis lang tong episode na to. So ngayon, dumako tayo sa last part ng ating episode. Alas mo na agad. Oo, oo. Ito ang Sexy. Kalimutan. sex tips. Kala ko sex talk na naman eh. Wala yung wala yung nagsabi ng sex talk eh. Oh, anyway, Oo nga. ikaw, anong sex tips mo ngayon sa mga tao? Ay, di yun na din. Kung baga, make sure na may movement ka. Diba? So, kahit Ganda. anong movement, sayaw, ganyan, maglalakad-lakad ka. Yun. Kasi kaysa nakahiga ka lang or nakaupo or basta make anong tawag doon? Make an Ayan. effort to move. Ayan ka na nakasalimutan yung mga words. Make an Diba? maganda yun yung payo mo ngayon. Diba? Move. Okay na yun. Move. Ganda. Mm. Ako naman ang sex tip ko ikaw. naman sa inyo ay do something that your 80-year-old self will thank you. Yan. 'Di ba? Like? So, ano 'yan? Like eating properly, eating good food, prioritizing good food, and of course, yung payo ni Doc Princess, move, mag-exercise po tayo. Good job. Yun. Ayun. Baka naman. Oh, 'di ba? So kung wala na po kayong tanong, my name is Doc Pao. Wala to kayong tanong. Ano to, webinar? Parang ulit, Stephen, ulit. Ayun. So, kung nag-enjoy po kayo, again, my name is Doc Pao. And I'm Doxes. And this is Sex. Ship and Shikahan Started. Yo. Bye! Bye.